Kamusta sa lahat at maligayang pagdating sa Tang's Animex Recap. Ang pinakabagong balita tungkol sa Straw Hat Pirates ay kumakalat sa buong mundo. Dumating na ang crew ni Luffy sa Egghead at nakilala si Vegapunk. Kailangan nilang labanan ang CP0 at ang Seraphim. Samantala, pinangunahan ni Kizaru ang isang marine fleet doon. Ang kanilang layunin ay upang patayin si Vegapunk. Ngunit ang balitang yumanig sa mundo ay nawawala si Vice Admiral Garp sa Pirate Island, at nabihag ni Emperor Luffy si Vegapunk. Nagdulot ito ng pag-aalala kay Makino. Nagulat din ang lahat sa Fuchsia Village sa balitang ito. Hindi sila naniniwala na patay na si Garp, dahil siya ang lumikha ng maraming alamat. Biglang umiyak ang anak ni Makino, kaya inaliw niya ang sanggol. Tumingin si Makino sa bata, na nagpapaalala sa kanya kay Luffy, at labis din ang pag-aalala nila sa kanya. Samantala, nabasa na rin ng mga tauhan ni Dodden ang balita. Ito ay naging sanhi ng kanilang labis na pagkabalisa. Hindi maintindihan ni Dodden ang ginagawa ni Garp at Luffy na nakakabaliw. Bigla, yumanig ang malakas na lindol, na nagdulot ng takot sa lahat. Hindi lamang sa East Blue, kundi pati na rin sa West Blue, South Blue, at North Blue, ang mga lindol ay nagaganap. Dahil dito, nalilito ang lahat tungkol sa kung ano ang nangyayari. Lumalabas na nangyari ang lindol na ito matapos maalis ang Lulusha 6 na araw na ang nakakaraan. Samantala, si Imo ay nasa Merishwa pa rin, nanunood ng sitwasyon sa mundo. Ang lugar kung saan nawala ang kaharian ng Lulusha ay lumikha ng isang higanteng butas. Nagulat din si Ivankov, dahil tumataas ang lebel ng dagat. Ilang isla pa nga ang nawala dahil sa pagbaha. Nagdulot ito ng kaguluhan sa buong mundo. Sa Egghead Island, ang isla ay napapalibutan ng mahigit 100 marine warships. Nalampasan pa nito ang Buster Call. Mayroong higit sa 30,000 marine kasama ang siyam na Vice Admiral na handa para sa labanan, at ang nangunguna sa kanila ay si Kizaru. Bigla, ang mga barko ng marine ay inatake ng Sea Beast weapon, ngunit agad silang sinira ni Kizaru. Binalaan siya ni Sentomaru na wag atakihin ang mga Sea Beast weapon. Sa sandaling ito, si Kizaru ay casual na nanananghalian. Napigilan pala ni Sentomaru ang mga marine na mapunta sa isla. Kaya pinayuhan siya ni Kizaru na sumuko at sumali sa marines. Samantala, hindi inaasahan ni Sentomaru na gustong lipulin ni Kizaru si Vegapunk. Ngunit sinabi ni Kizaru na ang krimen ng pagsasaliksik sa Void Century ay hindi mapapatawad, at sumusunod lang siya sa mga utos. Napagtanto din ni Kizaru na ang grupo ni Lucci ay natalo ni Luffy. Sa sandaling ito, pinapayuhan ni Saturn ang mga marino. Hindi nila dapat ibunyag na narito siya, at lubos siyang nasisiyahan sa pahayagan ngayong umaga. Pagkatapos nito, nagtanong siya tungkol sa sitwasyon sa Egghead. Lumalabas na si Vegapunk at ang kanyang 6 na satellite ay pinoprotektahan ng 4 na Seraphim, at natalo ng mga tauhan ni Emperor Luffy ang grupo ni Lucci. Maging si Sentomaru ay na-hostage ang mga ahente ng Cypher Pole, at na-activate na ng Labo Face ang 100% ng defense system nito. Kaya walang makapasok sa loob. Nang malaman niyang nasa isla rin si Bonnie, napagtanto ni Saturn na anak siya ni Kuma, ngunit nakita niyang hindi mahalaga si Bonnie, kaya wala siyang pakialam. Sa sandaling ito, si York, isa sa 6 na satellite ni Vegapunk, nakipag-ugnayan siya sa marine, at tinawag din niya ang 5 matanda. Sinisi sila ni York sa halos pagpatay sa kanya. Lumalabas na ipinagkanulo niya si Vegapunk, at si York ay isang espiya para sa world government. Nagtanong ang 5 matanda tungkol sa sitwasyon ni Luffy. Sinabi ni Soshie sa kanila, ganap na niyang kontrolado ang lugar. Nakontrol pa niya ang 4 na Seraphim, kaya nagtitiwala siya na hindi siya maaaring saktan ng mga ito. Biglang nagtanong si Jupiter kung kaya niyang likhain ang Mother Flame. Kinumpirma ni York na kaya niya talaga itong likhain. Nangako siyang ipapadala ang Mother Flame sa 5 matanda, sa kondisyon na hindi nila siya sasaktan o ang laboratorio. Gusto pa niyang maging Celestial Dragon. Kaya pumayag ang 5 matanda. Sa hindi inaasahang pagkakataon, nahuli si York ng mga tauhan ni Luffy, dahil natuklasan nila na siya ang taksil. Nang humingi ng tulong si York, nagulat ito sa 5 matanda, dahil natatakot siyang patayin siya ni Luffy. Pinaiyak nito si York. Lumalabas na nailigtas din ng mga tauhan ni Luffy si Vegapunk. Sa puntong ito, lubos nilang naunawaan ang lahat. Nagulat ang lahat na si York ang nagtaksil kay Vegapunk.
Habang ang lahat ay nag-iisip ng paraan para makatakas, biglang nagdesisyon si Luffy. Gagamitin niya si York bilang isang hostage para umalis sa isla. Sa sandaling ito, ipinahayag ni Luffy, "Ako si Monkey D. Luffy, ako ang magiging hari ng pirata." Sabi niya na hawak niya si Vegapunk. Kung gusto nilang mabuhay si York, dapat nilang agad na i-withdraw ang lahat ng mga barkong marine mula sa Egghead. Natakot ito kay York. Gusto niyang ilayo siya rito ng 5 matanda. Nabalitaan ng mga marine na papatayin ni Luffy ang hostage, na nagpaisip sa kanila na ang Straw Hat Pirates ay talagang nakakatakot. Samantala, nakikinig si Vivi sa kanilang usapan, na ikinagulat niya, dahil naglakas loob itong takutin ang 5 matanda. Sa sandaling ito, tinanong ng 5 matatanda kung ilang tao pa ang nabubuhay doon. Nang sasagot na sana si Luffy, agad na tinakpan ni Robin ang bibig at ibinaba ang telepono. Dahil hindi sila pwede makapagbigay ng impormasyon sa kalaban. Habang naniniwala si Luffy na aalisin ng 5 matanda ang lahat ng mga barko ng Marine, sinabi ni Usopp na hindi magiging ganoon katanga ang mga Marine. Sa panig ni Saturn, sinabi niya na mayroong 3 bagay na kailangang protektahan. Ang una ay si York, ang pangalawa ay ang utak sa Punk Records, at ang pangatlo ay ang pabrika na lumilikha ng Mother Flame. Lahat ng iba ay maaaring sirain. Nagulat ito kay Vice Admiral, dahil nasa isla pa rin si Lucci at ang mga ahente ng Cypherpol. Kahit na si Saturn ay itinuturing na ang kanilang buhay ay hindi mas mahalaga kaysa sa mga insekto. Sa sandaling ito, takot pa rin si York. Nagbabala siya na kung may gagawin ang mga tauhan ni Luffy sa kanya, ang buong isla ay mawawala tulad ng Ohara. Biglang nagalit si Nami at sinaktan si York, dahil naglakas loob siyang banggitin ang sakit ni Robin. Kaya hindi pinatawad ni Nami si York. Sa sandaling ito, nagtanong si Chopper tungkol sa pinsala ni Robin. Sa kabutihang palad, hindi malubha ang kanyang pinsala. Biglang nagpasalamat din si Vegapunk kay Robin. Noong papatayin na pala ni York si Vegapunk, iniligtas siya ni Robin. Dahil doon, ligtas si Vegapunk. Sinabi ni Chopper kay Vegapunk, na tinulungan sila ni Kako na labanan si S-Hawk at S-Bear kanina, ngunit nasugatan din siya. Pagkatapos ay tinukso ni Zoro si Kako, sinabi na salamat sa kanya, nakaligtas si Kako. Nagalit ito kay Kako. Sa sandaling ito, umiiyak si Lilith, dahil ligtas si Edison at ang iba pa. Samantala, nakikipag-ugnayan si Usopp sa bilangguan sa basement. Nagbigay pala ng pagkain ang mga tauhan ni Luffy sa mga ahente ng Cypherpol, kaya itinuring nila ang Straw Hat Pirates bilang kanilang mga tagapagligtas. Hiniling ng mga ahente ng Cypherpol sa Straw Hat Pirates na paalisin sila doon, dahil ang mga Seraphim sa likod nila ay masyadong nakakatakot. Nagulat ito kay Usopp. Ngunit sinabi ni Vegapunk na magiging maayos sila, dahil ang mga bubble sphere na nakapaloob sa Seraphim ay gawa sa napakatibay na materyal. Maitaboy pa nila ang apoy ng cannonball, at lahat ng mga bula na iyon ay naglalaman ng Sea Energy, na ginagawa itong perpektong sandata para makulong ang mga gumagamit ng Devil Fruit. Samantalang ang mga Seraphim ay nagalit, dahil doon sila nakakulong. Biglang nagpasalamat si Frankie kay S-Snake, sa pagpapabalik sa kanila mula sa bato. Nagulat ito kay Vegapunk, dahil hindi pa niya na-program si S-Snake para gawin ito. Lumalabas na kanina, hiniling ni Luffy kay S-Snake na i-reverse ang petrification para sa kanila. Namula naman si S-Snake, kaya pumayag siya sa hiling ni Luffy. Napansin ni Jinbe na katulad niya talaga si Hancock, malambot lang ang puso kay Luffy. Tinawag ni Luffy si S-Snake na Hancock, na ikinahiya niya. Isinulat ito ni Vegapunk sa kanyang pananaliksik sa lineage factors. Sabi ni Nami nang mawala ang petrification ni Lilith, kaya ginamit nila ang mga bubble gun para makuha ang Seraphim. Patuloy na nagpasalamat si Luffy kay S-Snake, na ikinahihiya niya. Akala niya mahal siya ni Luffy. Samantala, iniulat ni Atlas na hindi niya mabuksan ang defense system. Kaya sinabi ni York na itinakda niya ang password para dito, na ikinagalit ni Lilith, na nagdulot ng pag-aalala sa lahat, dahil malapit na silang atakihin ng world government. Samantala, sinusuri ni Lucci ang sitwasyon, at may mga plano siyang nasa isip. Biglang ipinaalam ni Stacy sa lahat, na napapaligiran sila ng mga marine mula sa lahat ng direksyon. Pati si Kizaru ay dumating na. Tinanong ni Vegapunk si Nami tungkol sa ruta ng dagat. Sinabi niya na ang log post ay nakaturo sa Hilagang Kanluran. Napagtanto ni Vegapunk na ang direksyon ay sa Elbaf, na ikinatuwa ni na Luffy at Usopp, dahil ito ang isla ng Giants. Ipinaliwanag ni Vegapunk, na maaari nilang gamitin ang Vega Force 01 robot upang maalis ang Sunny sa isla. Ngunit ang robot na ito ay maaari lamang lumipad sa loob ng Egghead Island.
Sinabi ni Frankie na maaari nilang gamitin ang emergency escape system ng Sunny para lumipad pa, na ikinatuwa ni Vegapunk. Ngunit una, kailangan nilang i-disable ang defense system. Kaya sinimulan ng grupo ni Vegapunk ang pag-crack ng password ni York, habang sina Luffy, Frankie, Bonnie, at Lilith ay patungo sa Sunny. Sa sandaling ito, naisip ni Luffy na kinasusuklaman pa rin ni Bonnie si Vegapunk. Ngunit sinabi ni Bonnie na hindi na niya ito papatayin, na ikinatuwa ni Luffy, dahil buong gabing umiyak si Bonnie. Sa panig ni Kizaru, kaharap niya si Saturn. Ang akala niya ay nambobola lang ang grupo ni Luffy, dahil nakastock pa rin sila sa loob. Sinabi ni Saturn na ang defense system ni Vegapunk ay mga laser, kaya madaling makapasok si Kizaru. Ngunit sinabi ni Kizaru na pinoprotektahan ng isang kaibigan niya si Vegapunk, at gusto niyang gawin ang mga bagay sa kanyang paraan, upang maiwasan ni Sentomaru na hayaan silang salakayin sila ng pasifista. Sa sandaling ito, handa nang kumilos ang Marines, at pinupuntirya nila ang Sea Beast weapon. Samantala, nakita ng grupo ni Luffy ang Sunny Ship. Sinimulan ni Kizaru na gamitin ang kanyang kapangyarihan sa Devil Fruit. Napagtanto ni Sentomaru na kumilos si Kizaru, kaya agad niyang inutusan ang pasifista. Ngunit napakabilis ni Kizaru. Lumitaw siya sa harap ni Sentomaru, kaya hinarangan niya ang pag-atake ni Kizaru. Sa sandaling ito, naramdaman ng grupo ni Luffy na may napakalakas na presensya sa ilalim nila. Habang naglalaban sina Sentomaru at Kizaru, kahit na napakalakas ni Kizaru, determinado si Sentomaru na wag siyang palampasin. Pagkatapos, nagsimulang kumilos ang lahat ng Vice Admiral. Inatake nila ang pasifista ni Sentomaru, at nakapasok ang Vice Admiral sa loob. Biglang nilusob ng Sea Beast weapon ang Marine, dahilan para mataranta sila, dahil nakakatakot ang Sea Beast weapon. Ngunit inatake sila ng Vice Admiral. Madali pa nilang natalo ang pasifista. Nakita ni Usopp na nagsimulang kumilos ang mga marino kaya nag-alala siya. Ngunit sinabi ni Vegapunk na hanggat kinokontrol pa ni Sentomaru ang pasifista, ligtas pa rin ang defense system ng isla. Gayunpaman, nais ni Kizaru na talunin si Sentomaru, upang kontrolin ng mga marino ang isla, na nag-alala sa lahat. Samantala, naniniwala si York na ililigtas siya. Naalala ni na Sanji at Brook ang kanilang panahon sa Sabaudi, noong sila ay ganap na walang lakas na lumaban. Napagtanto ni Vegapunk na ang kalaban ni Sentomaru ay si Kizaru, kaya kailangan niyang mabilis na i-crack ang password at ang mga satellite. Sa sandaling ito, si Kizaru ay kumikilos ng napakabilis, at lubos niyang nadaig si Sentomaru. Ngunit sinabi ni Sentomaru na nangako siya kay Luffy, na tutulungan niya ang Straw Hat Pirates na alisin si Vegapunk sa isla. Kaya kinounter-attack ni Sentomaru si Kizaru. Sa sandaling ito, naalala ni Kizaru, noong sila ni Vegapunk ay nasa isang misyon sa kagubatan, hindi nila sinasadyang nakita si Sentomaru na natalo ang isang grupo ng mga oso. Napagtanto nila na ang batang ito ay napakalakas. Dahil masyadong malakas si Sentomaru, pinalayas siya sa nayon. Sa sandaling ito, nadama ni Sentomaru ang determinasyon, na nagpatawa kay Kizaru. Sinabi ni Sentomaru na kailangan niya ng trabaho, kaya kinuha siya ni Vegapunk bilang kanyang bodyguard. Sa sandaling ito, tinanong ni Sentomaru si Kizaru kung paano protektahan si Vegapunk, kaya tinuruan siya ni Kizaru kung paano lumaban. Pero ngayon, pinipigilan siya ni Sentomaru. Kahit na ginamit niya ang Haki, napakalakas pa rin ni Kizaru. Nagpaputok siya ng malakas na laser beam na tumalo kay Sentomaru. Sa sandaling ito, kinuha ni Kizaru ang controller ni Sentomaru, kaya inutusan niya ang pasifista na salakayin ang Sea Beast weapon. Nagulat ito sa mga Marine, dahil napakalakas nitong mga pasifista. Sa sandaling ito, sinusubaybayan pa rin ni Saturn ang sitwasyon sa labas. Napagtanto ni Usopp na natalo si Sentomaru, na nag-alala sa lahat. Hindi nila inaasahan na hindi magpapakita ng awa si Kizaru kay Sentomaru. Kaya kailangan ni Vegapunk na mabilis na i-disable ang defense system, dahil hindi nila dapat masayang ang pagsisikap ni Sentomaru. At napagtanto ni Vegapunk, si Kizaru ay light, kaya maaari siyang dumaan sa mga laser beam para makapasok sa loob, na ikinatakot ni Usopp. Samantala, nagsasaya si Kizaru. Siya ay naging isang sinag ng liwanag at pumasok. Sa panig ni Luffy, ginamit nila ang higanteng robot para ilipat ang Sunny Ship. Habang kumakain sina Bonnie at Luffy, dahil kailangan nilang mag-recharge bago ang laban, biglang tumunog ang alarm. Lumalabas na si Kizaru ay dumaan sa defense system. Desidido siyang sirain si Vegapunk. Nagdulot ito ng pagkabalisa sa grupo ni Usopp. Samantala, may binabalak si Lucci. Bigla, inatake niya si Vegapunk. Sa kabutihang palad,
Nagawang protektahan siya ni Stacy gamit ang sarili nitong katawan, na ikinagulat ni Vegapunk. Pagkatapos ay ginamit ni Sanji ang bubble gun para pigilan si Kako. Agad na inatake ni Zoro si Lucci, ngunit hinarangan niya ito. Naisip pala niya na darating si Kizaru, kaya siguradong hindi makakatakas ang Straw Hat Pirates. Pero sabi ni Zoro, "Wag mo kaming maliitin." Sa hindi inaasahan, napakalakas ni Zoro, napaatras niya si Lucci. Sa sandaling ito, nakita ni Kizaru ang grupo ni Luffy, kaya hinabol niya sila. Nag-alala ito kay Franky, pero hindi niya mahanap si Luffy. Biglang sumulpot si Luffy sa harap ni Kizaru, at sinugod niya ito ng napakabilis, na ikinagulat ni Kizaru. Sinabi ni Luffy, "Kami ngayon ay daan-daang beses na mas malakas kaysa sa 2 taon na ang nakakaraan." Sa panig ni Kuma, siya ay naghahanap ng anumang paraan upang maabot ang Egghead. Pinasok pa niya ang Mary Shua, na ikinagalit ng mga Celestial Dragon. Kaya't hinarang siya ng mga sundalo, na naging sanhi ng malubhang pinsala kay Kuma. Pero sinubukan pa rin niyang tumayo. Nakita ng mga Celestial Dragon na binihag si Kuma, na nagpasaya sa kanila. Gayunpaman, napakalakas ni Kuma. Ginamit niya ang kanyang kapangyarihan sa Devil Fruit, na naging dahilan upang sumabog ang lahat sa paligid niya, at natalo niya ang mga sundalo. Biglang sumulpot si Akainu. Tanong niya, "Anong ginagawa mo dito?" Sa sandaling ito, galit na galit ang mga Celestial Dragon, kaya inutusan nila si Akainu na sirain si Kuma. Napagtanto din ni Akainu, hindi na makontrol ng mga marino si Kuma, at si Kuma ay magiging banta sa kanila. Kaya nagpasya siyang alisin si Kuma. Inatake siya ni Akainu, dahilan para masugatan si Kuma sa isang bahagi ng kanyang mukha. Pero agad na tumakbo si Kuma. Sa hindi inaasahan, nakatakas si Kuma, na nagpaalala kay Akainu 2 taon na ang nakararaan, nang mahuli ni Akainu si Bonnie. Lumalabas na siya ay nakatakas mula sa pamahalaang pandaigdig upang hanapin si Kuma. Ngunit sinabi ni Akainu na si Kuma ay naging isang walang isip na sandata, na nagpahirap kay Bonnie, dahil naniniwala si Bonnie na hindi siya pababayaan ng kanyang ama. Sa Egghead Island, matagumpay na nakapasok ang mga Marines sa isla. Samantala, si Kizaru ay nakaharap kay Luffy. Ginamit ni Luffy ang Gear 4 para atakehin si Kizaru nang may hindi kapani-paniwalang bilis. Gayunpaman, hinarangan ni Kizaru ang lahat ng pag-atake ni Luffy. Sabi niya, "Naiintindihan ko kung bakit mo nagawang talunin si Kaido, at hindi niya naintindihan kung bakit pinoprotektahan ni Luffy si Vegapunk." Ngunit tinanong siya ni Luffy, bakit gustong patayin ng mga marino si Vegapunk. Biglang lumipad si Kizaru sa langit. Sinabihan niya si Luffy na wag makisali sa usaping ito. Pagkatapos, naglunsad si Kizaru ng isang malakas na pag-atake kay Luffy, na nagpadala sa kanya ng pag-crash sa Vegaforce 01 robot, at ito ay nawasak. Bumagsak sina Franky at Bonnie, ngunit sa kabutihang palad, ligtas sila ni Lilith. Gayunpaman, sumabog ang robot, na ikinagulat ni Lilith, dahil hindi na posible ang kanilang plano. Sa sandaling ito, nakatayo si Kizaru sa kanilang harapan. Nakita niya si Bonnie. Tinanong ni Kizaru kung bakit mabilis na lumaki ang mga bata kamakailan. Bigla, inatake ni Bonnie si Kizaru. Ngunit napakabilis niyang kumilos, at sinipa niya si Bonnie sa harang, dahilan para mag-alala si Franky. Kaya inatake niya si Kizaru. Gayunpaman, nawala si Kizaru. Napagtanto ni Lilith na pumunta siya kay Vegapunk, kaya inabisuhan nila ang lahat. Sa wakas, matagumpay na na-crack ni Vegapunk ang password ni York, na nagpasaya sa lahat. Sa sandaling ito, hiniling ni Vegapunk kina Sanji at Jinbe na dalhin ang kanyang mga gamit sa barko. Nang iuulat na ni Franky ang sitwasyon, bigla, lumitaw si Kizaru, na ikinagulat ni Vegapunk at ng iba pa. Hindi nila alam kung paano nakapasok si Kizaru. Sinabi niya sa lahat na, sumabog ang kanilang robot, kaya hindi nagtagumpay ang kanilang plano. Bigla, ginamit ni Luffy ang Gear 5 at bumalik, na ikinagulat ng lahat. Hindi rin alam ni Kizaru ang nangyayari. Sa isang iglap, lumitaw si Luffy sa likuran niya, at hinawakan niya si Kizaru, na ikinagulat ng lahat. Habang si Luffy ay napakasaya, napagtanto din ni Kizaru ang anyo ni Luffy. Hindi niya inaasahan na noong ginamit ni Luffy ang Gear 5, nagsimulang gumising ang Iron Giant. Sa sandaling ito, nahuli ni Luffy si Kizaru, na ikinagulat ng lahat, dahil si Luffy ay naging isang higante. Sinabi ni Luffy na hindi niya ibibigay si Vegapunk sa kanya, kaya patuloy niyang pinaikot si Kizaru sa napakabilis na bilis, na nagpapahina sa kanya. Pagkatapos, itinapon ni Luffy si Kizaru diretso sa langit, na ikinagulat ng lahat, dahil napakalakas ni Luffy.
Ngunit napagtanto ni Nami na kailangan nilang umalis ng mabilis. Nakita ni Chopper na nasugatan pa rin sina Robin at Stacy, kaya nag-alala siya, dahil hindi sila makagalaw. Biglang napansin ni Vegapunk na nasa baba si Bonnie. Habang gusto ni Atlas na bumaba para mabawi ang kontrol sa Pacifista, dahil kung hindi, sisirain ng Pacifista ang laboratorio gamit ang kanilang mga laser beam. Nang aalis na siya, pinigilan siya ni Vegapunk, dahil gusto rin niyang sumama kay Atlas. Ngunit siya ang target ng mga Marine. Kung bumaba siya, napakadelikado. Nag-aalala pala si Vegapunk kay Bonnie, kaya ipinaalam niya kay Franky. Pinagalitan niya si Franky na hinayaan niyang salakayin ng isang batang babae. Sa sandaling ito, nagpa siya pa rin si Vegapunk na hanapin si Bonnie. Biglang nag-announce si Sanji. Narinig na pala niya ang lahat, kaya nagpa siya si Sanji na hanapin din si Bonnie. Pagkatapos nito, nagsimulang kumilos sina Vegapunk at Atlas. Habang si Franky ay nakaramdam pa rin ng pagkakasala, dahil pinayagan niya si Bonnie na atakehin ni Kizaru, ngunit inaliw ni Lilith si Franky, tinulungan siyang mabawi ang kanyang katahimikan. Kaya tumakbo si Franky para iligtas si Bonnie. Sa sandaling ito, hinahanap pa rin ng mga Marino si Bonnie, na ikinababahala niya. Kaya nag-transform siya bilang isang maliit na babae at inatake sila. Patuloy na ginamit ni Bonnie ang kanyang kapangyarihan sa Devil Fruit sa mga Marine, na ginawa silang mga bata at matatandang tao. Pagkatapos nito, patuloy na tumakbo si Bonnie, ngunit marami pa rin ang mga Marine. Nagpatuloy sila sa paghabol kay Bonnie, na nagpapagod sa kanya. Biglang nahanap ng mga Marine si Sentamaro. Siya ay malubhang nasugatan. Naalala ni Bonnie, nang siya ay sinipa ni Kizaru sa protective shield, na naging sanhi ng kanyang pagbagsak. Buti na lang at naligtas si Bonnie ni Sentamaro. Pagkatapos, sinabihan niya si Bonnie na tumakas. Gayunpaman, bumagsak din si Sentamaro. Sa sandaling ito, hindi alam ni Bonnie kung makakatakas siya. Sa side ni Zoro, inaaway niya si Lucci. Kahit na napakabilis ni Lucci, hinarang ni Zoro ang lahat ng kanyang pag-atake. Matindi ang laban ng dalawa, pero mas malakas pa rin si Zoro, pinatumba niya si Lucci. Samantala, nag-e-enjoy pa rin si Luffy sa Gear 5. Tinanong niya si Zoro kung kailangan niya ng tulong, ngunit tumanggi si Zoro. Sinabi niya kay Luffy na tumutok kay Kizaru. Sa sandaling ito, sinabi ni Zoro kay Lucci, sa iyong lakas, huwag mo nang isipin ang pakikipaglaban sa aming kapitan. Gayunpaman, tiwala pa rin si Lucci. Samantala, si Kizaru ay itinapon sa napakalayo. Nang malapit na siyang mahulog sa dagat, ginamit niya ang kapangyarihan ng Devil Fruit para bumalik, na ikinagulat ni Luffy. Gumawa si Kizaru ng maraming clone, at patuloy niyang inaatake si Luffy. Gayunpaman, nagawa ni Luffy na iwasan silang lahat. Pagkatapos nito, patuloy siyang lumaki bilang isang higante, ngunit napakabilis ni Kizaru. Nang sinubukan niyang lapitan si Luffy, hinihipan pabalik ni Luffy si Kizaru. Sa hindi inaasahan, patuloy na hinabol ni Kizaru si Luffy. Lumalabas na pinangunahan lang ni Luffy ang mga clone ni Kizaru sa isang tuwid na linya, at umatake siya, na naging sanhi ng pagkawala ng lahat ng mga clone ni Kizaru. Ngunit hindi iyon ang tunay na anyo ni Kizaru. Bigla, nahuli niya si Usopp, na ikinagulat ni Luffy dahil naloko siya. Sa sandaling ito, tinanong ni Kizaru, nasaan si Vegapunk? Biglang, nakita nila si Vegapunk na kinokontrol ang isang sasakyang pandigma, paalis. Desidido siyang iligtas si Bonnie, dahil kilala niya si Bonnie mula pa noong bata ito. Kaya hinabol sila ni Kizaru. Nang salakayin niya ang grupo ni Vegapunk, inabsorb ni Luffy ang light beam ni Kizaru, na ikinagulat ng lahat. Samantala, sumakay na rin si Franky sa sasakyan ni Vegapunk. Pagkatapos noon ay sabay silang bumaba sa ibabang palapag. Natuklasan ng mga Marine si Vegapunk. Sa gayon, sinimulan silang pinuntirya ng Pacifista, ngunit agad na inutusan ni Atlas ang Pacifista na alisin ang mga Marine sa isla, kaya't lumingon sila at inatake ang mga Marine. Sa sandaling ito, napagtanto ni Saturn na oras na para kumilos siya. Samantala, pinupuntirya naman ng Pacifista ang mga Marine, kaya nagpaputok sila ng laser beams sa mga Marine, na naging dahilan para mataranta ang mga Marine at tumakas. Napagtanto ng Vice Admiral na ito, na pinatungan ni Vegapunk ang mga utos sa Pacifista. Samantala, labis na ikinatuwa ni Franky, dahil kakampi nila ngayon ang Pacifista. Ngunit sinusubukan pa rin ni Vegapunk na bumaba ng mabilis, dahil nag-aalala siya kay Bonnie. Patuloy ding tinatawag ni na Atlas at Sanji ang pangalan ni Bonnie, ngunit hindi nila ito mahanap, kaya ginamit ni Sanji ang observation hockey. Sa wakas, nakita niya si Bonnie,
na ikinagulat ng lahat, dahil wala silang makita. Napagtanto ni Sanji na wala ng oras, kaya agad siyang tumakbo sa kinaroroonan ni Bonnie. Sa sandaling ito, sinusubukan pa rin ng mga Marine na pigilan ang pasifista, ngunit masyadong malakas ang pasifista. Nakita ni Bonnie na huminahon na ang sitwasyon, kaya gumaan ang pakiramdam niya. Biglang inatake si Bonnie, buti na lang at naiwasan niya ito. Isa pala itong Vice Admiral. Pagkatapos nito, ipinagpatuloy ng mga Marine ang pag-atake kay Bonnie. Kaya ginamit niya ang kanyang kapangyarihan sa Devil Fruit sa kanyang baril, at binaril niya ang mga Marine, na naging dahilan upang sila ay mag-hallucinate at mahimatay. Sa sandaling ito, patuloy na tumatakbo si Bonnie, ngunit pinigilan siya ng isang pasifista. Nakuha na pala ng Vice Admiral ang isang pasifista, dahil ang kapangyarihan niya ay nagpapahintulot sa kanya na kontrolin ang anumang sinakyan niya. Nang magpapaputok na sana ng laser ang pasifista kay Bonnie, naalala nito ang kanyang ama, kaya hindi siya nakaiwas sa oras. Buti na lang at saktong dumating si Sanji, at nailigtas niya si Bonnie. Lumalabas na alam din niya na ang ama ni Bonnie ay si Kuma. Gayunpaman, patuloy silang inaatake ng Vice Admiral. Sa kabutihang palad, na-control ni Vegapunk ang pasifista para iligtas sila. Pagkatapos noon, sinabihan niya sina Bonnie at Sanji na mabilis na sumakay sa sasakyan, kaya umalis na sila. Samantala, si Chopper ang nag-aalaga kina Robin at Stacy, dahil nasugatan pa si Robin. Nang sabihin ni Nami na umalis ang lahat, biglang gusto ni Stacy na manatili, dahil may trabaho pa siya. May napagtanto si Edison, kaya sinabihan niya ang lahat na umalis muna. Samantala, tumayo si Saturn at nakatingin sa Egghead. Sa sandaling ito, nakikipaglaban pa rin si Zoro kay Lucci. Matindi ang laban nila. Sa hindi inaasahan, napaatras ni Lucci si Zoro. Tuloy-tuloy ang pag-atake niya kay Zoro nang napakabilis. Samantala, nakikipaglaban pa rin si Luffy kay Kizaru. Patuloy niyang iniiwasan ang kanyang mga pag-atake. Sa pagkakataong ito, lubos na kumpiyansa si Lucci, sigurado siyang mapapawi ang mga ito. Habang gusto rin ni Kizaru na mabilis na makumpleto ang kanyang misyon, nagpaputok siya ng light beam kay Luffy. Ngunit iniwasan ito ni Luffy. Sabi niya, may sarili din akong misyon. Sa panig ni Saturn, nagsimula siyang kumilos, na naging dahilan upang maramdaman ng lahat ang isang mapanganib na presensya. Sa sandaling ito, natatakpan ng maitim na ulap ang kalangitan, na ikinatakot ng mga marino. Nawala na rin si Saturn sa kwarto. Bigla niyang inutusan ang pasifista, kaya hindi na nila sinunod ang utos ni Vegapunk. Napagtanto ni Atlas na ang tanging may awtoridad sa kanila sa system ay ang limang matanda. Sa sandaling ito, nag-teleport si Saturn sa loob ng isla, na ikinagulat ng mga marino. Kaya itong Vice Admiral ay nag-utos sa mga marino na umalis kaagad. Napagtanto ni Vegapunk na dumating ang isa sa limang matanda, kaya natakot si Bonnie. Sa sandaling ito, may nakita si Sanji na lumalabas sa ilalim nila. Lumalabas na si Saturn ay nagpakawala ng kanyang kapangyarihan sa Devil Fruit, at nag-transform siya bilang isang halimaw na kahawig ng isang gagamba, na ikinamangha ng lahat. Bigla, sumulpot si Kizaru kay Vegapunk at binaril siya. Mabuti na lang, naiwasan niya ito, dahilan para mahulog sila sa ibaba. Nang tumakbo si Luffy para iligtas sila, patuloy siyang hinarangan ni Kizaru. Pero ginamit ni Luffy ang Haki at binato ng malakas na suntok si Kizaru, na ikinagulat ni Saturn, dahil ito ang anyo ni Nika. Kaya't si Kizaru ay pinaalis ni Luffy. Ngunit naabot na ni Luffy ang kanyang limitasyon. Sa sandaling ito, bumagsak ang grupo ni Vegapunk. Buti na lang at ligtas pa sila. Ngunit nabigla ang lahat, dahil nakatayo si Saturn sa kanilang harapan, na nagpaalala kay Bonnie ng kanyang masakit na nakaraan. Kaya agad niyang sinugod si Saturn, at sinaksak niya ito. Maraming salamat sa panonood, sana nag-enjoy ka sa anime na ito. Mag-subscribe at pindutin ang notification bell upang updated ka lagi sa mga bagong video na may upload namin, at para makatutok sa higit pang Tagalog anime recap, magkita tayo sa susunod.